MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mahina yata. Oras, Father Elmer Pinili, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes. EDSA People Power Revolution Anniversary. Sa ating mga headlines, pagunita sa EDSA People Power Revolution, generally peaceful ayon sa NCRPO. Banat na binubura ni Pangulong BBM ang EDSA People Power sa kasaysayan ng Pilipinas, sinalag ng Malacanang. NFA rice halagang 33 hanggang 35 pesos per kilo. Abay na ibebenta na raw sa Metro Manila ayon sa Department of Agriculture. Mas mataas na singil sa kuryente sa Marso, hindi na mapipigilan ayon yan sa ERC. Ba't tag-init? Pwede ba magtaas ng di ba pwede ng June o kaya July? Maulan na lakay. Ayan, kung kailan mainit, kailangan na aircon, electric fan. Samantala, patuloy na ayuda ng Amerika sa Pilipinas sa welcome sa Malacanang. Publiko hinimok na iboto ang mga kandidatong may plataporma, hindi puro porma. Kidnapping sa isang bata sa isang British school sa BGC. Inaalaman ng PNP kung may koneksyon ito sa Pogo. Pinoy na pa-Hong Kong na may bitbit na sangkaterbang pera na harang sa NAIA. Kan pera niya, ha? Samantala, isang SUV na disgrasya sa Islex nasunog. Naku, yung driver nalitsyon ng buhay. Kawawa naman. Pope Francis nasa critical pa ring kondisyon dahil sa double pneumonia. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Idineklara ng National Capital Region Police Office na mapayapa sa kabuuan ang paggunita, kasama na ay idinaos ng mga rally sa ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay NCRPO Chief General Anthony Abirin, walang naitala anumang untoward incident sa kabila ng pagkilos o mga rally sa Metro Manila. Mahigit 8,000 pulis mula sa NCRPO ang ipinakalat upang siguruhin ang mapayapa at maayos na pagsasagawa ng EDSA rallies. Kasabay nito ay sinabi ng NCRPO ang kanilang pakikiisa sa sambayang Pilipino sa paggunita na anibersaryo ng People Power Revolution. Kinilala ito ang diwa ng pagkakaisa, demokrasya at ang walang humpay na pagangat ng pangmatagalang kapayapaan na siyang nagbigay ng kahulugan sa makasaysayang pangyayari noong 1986.
Samantala, bantay sarado ng National Capital Region Police Office ang seguridad ng kaliwat kanang mga aktibidad ngayong ika-39 na anibersaryo ng 1986 EDSA People Power Revolution. Sinabi sa DZRH ni NCRPO Director Brigadier General Anthony Aberin na wala silang na-monitor na anumang banta sa seguridad ng mga pagtitipon. Patuloyan niya sa agresibong monitoring ang NCRPO sa pamamagitan pa rin ng mahigpit na koordinasyon sa iba pang interagency upang masiguro na magiging mapayapa at maayos ang EDSA rally sa pangkabuuan. Sinabi ni Brigadier General Aberin na mahigit 8,000 pulis ang kanilang idineploy para bantayan ang kaayusan ng EDSA rallies. Ipinaalala naman ng NCRPO Director sa mga rallyista na kailangan ng permit para magsagawa ng rally maliban na lamang sa mga itinalagang Freedom Park sa bawat lungsod. Mahigit 70 activists at civil society groups ang magsasagawa ng pagkilos sa People Power Monument sa lungsod ng Quezon. Samantala, pinanindigan ng Malacanang ang kanilang desisyon na hindi pagdideklara ng special non-working holiday ngayong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay Press Undersecretary Claire Castro, ang nabanggit na desisyon ay prerogative ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Castro na kahit special working holiday lang ang idineklara ng Malacanang, hinihikayat pa rin ang lahat na gunitain ang EDSA People Power. Sinabi pa ni Yusek Castro na hindi hinahadlangan ng Pangulong Marcos ang sino man na lumahok sa anumang pagtitipon o aktibidad kahit hindi dineklara ang special non-working holiday sa makasaysayang okasyon. Samantala, walang katotohanan at opinyon lamang ang maparatang na may nangyayaring historical revisionism. Ito ang sagot ng Malacanang sa mga batikos sa Administrasyong Marcos Jr. matapos hindi ideklarang holiday ang February 25. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na wala namang pinahihinto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga aktibidad kaugnay ng EDSA People Power Commemoration. Sa katunayan, idineklara pa nga niya ang araw na ito bilang special working day para hikayatin ang mga tao na lumahok sa mga event kaugnay na okasyon. Patunayan niya ang desisyon ng mga universidad at kolehiyo na huwag magklase na malaya ang sinuman na gagawin nilang aktibidad. Narito si Castro. Po na siya ay naging Pangulo, wala po tayong nadinig na anumang pagpapahinto ng anumang events, any activities na maaaring mag-commemorate ng nasabing event. And at the same time, pansinin po natin paano po mabubura ang history. History is history. So hindi po kakayanin po lang ng presidente na ito ay mabura sa ating history. Mataray din ang Yusek Claire Castro, ha? Parang former Secretary Harry Roque. Samantala, nabubuhay pa rin hanggang sa kasalukuyan ang mga problemang ipinaglaban noong 1986 EDSA People Power Revolution. Ito ang pahayag naman ni Senator Risa Ontiveros sa ika-39 na anibersaryo ng makasaysayang People Power. Ayon kay Ontiveros, patuloy pa rin ang laban, gayong nagpapatuloy pa ang korupsyon, ang pamapayagpag ng oligarkiya. Sinabi pa ng senador na hindi dapat matakot na kumilos ang mga tao para sa tama sa gitna ng awayan ng mga Marcos at Duterte na para sa manong nais maghari-harian sa ating bansa. Samantala, hinimok ni Senator Christopher Bongo na wag lang ituon tuwing Pebrero 25 ang pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution para sa senador. Mabuting gamitin ang nakamit na pagkakaisa sa pag-unlad ng Pilipinas. Giit ni Go, kung magbuklod-buklod ang lahat ay mas mabilis ang pag-unlad ng bansa. Maganda umanong lumingon sa nakaraan at tingnan ang natutunan at gamitin ng bawat Pilipino para sa maayos na kinabukasan. Dahil
dahil ang anibersaryo ng EDSA ay mananatiling paalala sa mga Pilipino na ang pag-unlad ay maaring makamit kapag nagkaisa ang lahat para sa naising mas mabuting Pilipinas. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na katutok ito sa paggunita ng 39th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Ayon naman kay AFP Public Affairs Chief Colonel Xerxes Trinidad, handa ang militar na paniguruhing o tiyaking mapayapa ang mga aktibidad ngayong araw. Ayon pa kay Trinidad, sa Campo Aguinaldo inirespeto ng AFP ang araw na ito kasabay ng panawagan ng pagkakaisa sa taong bayan. Narito si Colonel Trinidad. We'd like to ensure everybody, our fellow Filipinos, that we will collaborate with our law enforcement agencies to ensure that we maintain peace and order during this anniversary program. Nag-walk out mula sa kanilang mga classroom ang mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines bilang pakikiisa sa paggunita ng ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong araw. Ang mga lumahok sa naturang kilos protesta ay kinukundina ang hindi pagsuspende ng klase ng PUP administration kasunod ng ilang mga private school. Sa post ng PUP Office of the Student Regent, sinabi ni PUP President Manuel Muhi na mas may otoridad ang ibang mga paaralan na magkansela ng klase ngayon kumpara sa kanilang state university. Gayunpaman, hinimok ni Muhi ang mga estudyante na makilahok pa rin sa mga EDSA-related activity bilang pag-alala sa nangyari noon. Nakatakdang magtungo sa EDSA Shrine ang mga nakilahok sa naturang walkout para sumama sa mga aktibidad sa pagdiriwang ng EDSA People Power. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Kidnapping sa isang bata sa isang British school sa BGC na pinutulan pa umano ng daliri. Inaalam kung meron itong koneksyon sa Pogo. Samantala, isang Pinoy na patungo ng Hong Kong na may bitbit na sangkaterbang pera. Hinarang sa NAIA. Ilang milyon ba yung dala-dala? Hindi niya pinabilang sa aking Dolar, peso? Samantala, mga botante hinimok na iboto ang mga kandidatong may plataforma at hindi lamang yung puro forma. At para sa mga motorista, SUV na nadisgrasya sa South Luzon Expressway, nasunog. Hindi po nakalabas ang driver, nalitsyon ng buhay. Sakit. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. At Hermana Rosie Sarangaya, alas 4:21. Ang balitang ito, RH Break Time. Oras, Miss Teya. Ganap ng alas 4:28 ng hapon. Standby sa ating mga reports sa Leta Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Standby Raymond Adpaa sa Milky Rigunan at Boy Gonzales. Standby Edniel Parrosa. Pero batiin ko lang muna ito't batang-batang nagdiriwan ng kanyang birthday ngayon. Ilan taon lakay? Kababata ni Manong Johnny. Ay wow, bagets. Nakakolekta na yan lakay. Happy birthday kay Doña Shirley Guy, 95 years old. Ako, hindi niya na kailangan daw yung gift ng government ay, lakay. Oh. Doña, ayan. Ay, Doña Shirley Guy, happy birthday po, Lola, 95 years old. Binabata ni Ate Guy at saka ni Mr. Michael Guy. Oh. At happy birthday din kay Mrs. Ito, Donya rin. Donya Yolanda Yoli Baby Lee ng Toyota Alabang.
At binabati ang kanyang dating boyfriend, CTL is the name. At happy birthday pa kay Kuyang Arnold Carriega ng Dapitan Lodge. Kuyang Hansley Elwin Go at happy birthday din kay Noble General Moises Pagaduan at Kuyang Alex Go. Happy birthday. At batiin din natin ng congratulations ang mga officers ng Taga-Ilog Masonic Lodge. O yung mga brethren, nag-imbit ang mga Taga-Ilog Lodge, ha? Ayan, ang kanilang public installation ay sa March 8. Grand Lodge of the Philippines, incoming Worshipful Master Fiscal Don Gabriana, Senior Warden Gary Baluyot at Junior Warden Edgardo Manlulo. At congrats din sa mga newly installed officers ng Batasan Masonic Lodge number 381. Worshipful Master Amado Ang, Senior Warden Joseph Gaetano at Junior Warden Lazaro Galindez Jr. At congratulations din sa newly raised brother Justice Hener Gito ng Sandigan Bayan. Binabati ng mga brethren sa Justicia Masonic Lodge mula kay Worshipful Master Justice Max De Leon. Samantala sa ating mga balita, umarangkada na misis ang pagbebenta ng mga lokal na pamahalaan, LGUs, ng murang bigas sa halagang 33 hanggang 35 pesos kada kilo. Meron na po ba sa inyong lugar? Ayon sa Department of Agriculture, may inisyal na alokasyong 150,000 na sako ng bigas dito sa Metro Manila mula sa NFA. Pero maaari pa itong madagdagan. Ibinebenta ang bigas sa halagang 1,650 pesos kada sako. Wow! 50 kilos ba yan? Pero pwede rin ibenta sa mga mamimili sa halagang aabot ng hanggang 35 pesos per kilo. Una naman ang lungsod ng San Juan sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na nakuha at napag-distribute na, napagbenta na ng murang bigas. Gusto namin yung 29 pesos ng NIA. Mula kay Administrator Eddie Gillian. Diba? Mas mura yun, Administrador Apo Mayor Gillian. Bagong ani yun, Lakay? Ha? Bagong ani pa. Ayan, oo. Samantala, asahan na ang mas mataas na singil sa kuryente sa buwan ng Marso. Ito ay matapos aprubahan ng Energy Regulatory Commission ang bagong rate ng FIT-all o ang Feed-in Tariff Allowance. Ayon sa chairperson ng ERC na si Attorney Mona Lisa Dimalanta, dahil ito sa pagbaba ng FIT-all funds, bunsod ng pagbaba ng presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Dahil dito, tataas ng 11 centavos per kilowatt hour ang buwan ng bayarin sa kuryente. Narito ang pahayag ni Dimalanta. Ito pong mga nakaraang buwan, hindi ko lang po alam kung napapansin po nung karamihan. Siguro po, konti lang kaming binabantayan araw-araw yung presyo sa WESM. Actually po, pababa po ang WESM. Very lower than expected, sabi nga po natin, ang presyo po sa merkado. On one hand, maganda po yun. Ibig sabihin, bumababa yung presyo ng kuryente na dun sa regular na bentahan ng kuryente. On the other hand, ibig sabihin po, konti yung pumapasok na pera dun sa pondo. Ibig sabihin po, mas lumaki yung pangangailangan na mangolekta sa atin ng pampuno dun sa pondo. Tumutukoy ang feed-in allowance sa binabayaran ng mga consumer na nakakonekta sa main grid ng bansa. Ibinabayad ito sa mga planta ng renewable energy source tulad ng solar, wind at hydropower plants na nagsusupply sa bansa ng kuryente. Samantala sa ating mga reports, standby Narciso, unahin natin report mula sa Senado. Senate Majority Leader Tol Tolentino kinalampag para pasimulan na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Naku,
hirap naman yata Raymond para kay Senator Tolentino dahil siya ay dating kakampi ng mga Duterte. Aris number 28, Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor, matapos kalampagin ni si Senate President Francis C. Escudero pang simulan na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, ay si Senate Majority Leader Francis Tolentino naman ang isinunod ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Ito ay matapos i-refer ni Senate President Escudero ang kanyang ligham sa Senate Committee on Rules na pinamumunuan ni Senator Tolentino. Ayon kay Pimentel, nasa kamay na ni Senadora Tolentino na pasimulan ang impeachment proceedings alinsunod sa ating saligang batas. Ito ay ang preparatory work o paunang paghahanda sa impeachment na maaaring gawin hiwalay sa legislative work ng Kongreso. Git ng senador, mas mahalaga ang kanilang constitutional duty na gampanan kaysa sa pagtakbo nila para sa re-election. Maaari umano nilang i-adapt ang kasalukuyang rules on impeachment o kaya amyendahan ito. Para kay Pimentel, maaari nang pasimulan ng preliminary impeachment proceedings sa buwan ng Marso at gawin ang pagpresenta ng mga testigo pagkatapos na ng eleksyon sa buwan ng Mayo. Nauna namang nanindigan si Senate President Escudero na June 2 nila pinakamaagang maaaring pag-usapan ng impeachment dahil naka-recess ngayon ang Senado at ng Kamara de Representantes. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Samantala, Kamara at Senado pinagkokomento ng Korte Suprema sa hirit ni Vice President Sara Duterte na ipawalang bisa ang impeachment complaint laban sa kanya. I-detalye mong balita, RH29, Boy Gonzales. Boy. Lakay, Teya, pinagpapaliwanag ng Korte Suprema sa loob ng 10 araw ang Kongreso tungkol sa petisyon ni Vice President Sara Duterte na TRO at ipawalang bisa ang impeachment case laban sa kanya. Sa katapos na unblock siya itong kanina, sinabi ni Atty. Camille Ting, ang tagapagsalita ng AC, initasan ng Korte, sina House of Representatives, Secretary General Reginald Velasco at ang Senado na magsumite ng komento patungkol sa petisyon ng pangalawang Pangulo. Sa kanyang petisyon, iniling ni BP na bibisara na maglabas ng TRO o Temporary Restraining Order ang AC at ipawalang bisa ang impeachment case laban sa kanya sa Senado. Sa kanyang petisyon, iginit ni BP Sara na nilabag ng Kongreso ang tinatakda sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng 1987 na Constitution. Alinsunod sa nabanggit na provision, hindi maaaring magain ng impeachment case laban sa isang opisyal na higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Boy Gonzales, Lacuna, Dumagoso, Versosa. Dumako tayo sa Malacanang, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Abay malabo na magpatawag na special session kung hindi hihilingin ng Senado. Abay, nagtuturoan yata. Alamin natin ang report mula kay Aris number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay nanindigan ang Malacanang na depende pa rin sa Senado ang posibilidad na magpatawag ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa press briefing sa Palasyo, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na awkward para sa Pangulo na kusang magpatawag ng special session, lalo na anya sa harap ng mga intriga na siya ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Duterte. Narito si Yusek Castro. It would be an awkward position on the part of the President to voluntarily call for special session, considering that there is this ongoing intrigues that the President is behind the impeachment proceedings. So it is better for the Senate to request the President, considering that even the President made this pronouncement that if the Senate will ask him to call for a special session, he will do so. Ayon kay Castro, bagamat nakalagay sa probisyon ng konstitusyon ang katagang forthwith o agad na pagtalakay ng Senado sa impeachment, hindi naman tinukoy kung maaari itong gawin sa panahon ng recess
o bakasyon ng Kongreso. Sa ngayon, wala pa rin anyang natatanggap na request ang Malacanang mula sa Senado para magpatawag ng special session ang Pangulo. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Yes, Akay? Wala bang statement o wala bang order ang Malacanang dito sa mga nahabalitang laganap na naman ng kidnapping, Miss Let? Wala pang pahayag tungkol dyan ng Malacanang, Lakay. Ayan, kasi ang PNP Absicom na sila ang nagbabala mismo noon na bumabalik na naman ang mga kidnapping cases. O, Lakay, pero yung actually ang natanong kahapon ay tungkol sa yung sinasabing issue ng droga, na aligasyon pa rin ng ni dating Pangulong Duterte na ibinalik naman sa kanila na kasama yung Davao, ibig sabihin ba inefficient yung mayor doon. Ayan, pero dapat maugong ang mga isyong ito. At meron tayong merong personal na insidente nga ganyan. Ayan, although na attempted, siguro kailangan ding pulungin ng ating Commander-in-Chief ang Pangulong Marcos ang intelligence community na imbestigahan itong mga pangyayaring ganito, Ms. Let. Aabangan natin, Lakay, ang magiging hakbang ng palasyo tungkol dyan. Itanong mo kay bagong USEC Attorney Claire Castro. Lakay. Yung tungkol sa kidnapping yan, Lakay, sa kanyang susunod na briefing. Okay. Maraming salamat, Ms. Let, mula sa Malacanang. Balik sa inyo, Lakay. Samantala, Kamara kumpiyansa na walang makikitang blanco ang Korte Suprema sa kopya ng isinumiting 2025 enrolled bill. Idatay mong balita, RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Teya at Lakay, kumpiyansa ang mga leader ng Kamara na walang makikitang blanco ang Korte Suprema sa submitting copy ng enrolled bill ng 2025 national budget. Ito ay matapos atasan ng Korte Suprema ang Malacanang at Kongreso na isumite ang kopya ng enrolled bill pati na ang mismong 2025 General Appropriations Act. Ginawa ng Supreme Court ang request bilang paghahanda sa preliminary conference sa kaso sa February 28. Ang kina-House Assistant Majority Leaders Jude Asidre at Jill Bongalon. Tiwala silang makukontra ng Korte Suprema ang paratang na makumukwestiyon sa budget enactment process. Gid ni Asidre, maninindigan siyang sa regularity ng 2025 national budget at welcome sa kanya ang inisyatiba ng kataas-taasang hukuman. Sa panig ni Bongalon, mas magandaan niyang makita ng mga mahistrado na sila mismo ang makapagsasabi na walang blanco taliwa sa alegasyon ng mga petitioner. Dagdag pa ni Bongalon, walang pirmang makikita sa enrolled bill dahil final copy ito bago i-transmit sa Office of the President para naman i-review. Samantala, kwenisyon naman ni Asidre kung bakit isinama pa daw sa mga respondent sa kaso si House Speaker Martin Romualdez dahil hindi naman siya miyembro ng Bicameral Conference Committee. Paglilis lamang anya ito sa issue na nakatuon dapat sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Milky. Samantala, kasadong military activities, cyber support makinabang sa pagpapatuloy ng USAID ayon sa Armed Forces. Edniel Parosa, please come in, Edniel. Lakay, welcome ng Sinatahang Lakas ng Pilipinas itong pagpapatuloy ng security aid mula Amerika para sa modernisasyon ng Hanay. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nagpapagsalita ng AFP sa West Philippine Sea, nakikinabang dito ang mga kasado ng sea, air at land activities. Gayon din, inaasahan mo nang magpapatuloy yung mga planado na ring mga programa ng militar pagdating naman sa cyber at support system. Ginawa ng Philippine Navy official ang pahayag matapos i-anunsyo ng Estados Unidos ang unfreezing o pagtanggal ng suspensyon ng $336 million sa security aid sa AFP. Para naman kay AFP Public Affairs Chief Colonel Sergio Trinidad, pagpapakita ito ng matagal ng partnership ng magkalyadong bansa. Pakinggan natin ang dalawang opisyal na Trinidad. Our program initially planned out will push through in sea, air, and land, and even our support systems. And it also signals basically our strong, long-standing relationship with the U.S. and the Philippines. It has further strengthened the ties between the two countries. Ang tinig ng mga opisyal ng AFP. Ito si Edniel. Nag-uulat, Lakay. So hindi na babawiin yung mga Typhoon na missile sa mga EDCA sites?
wala namang prior info sa ganyan lakay. In fact, ang impormasyon nga baka magtagal dito yung mga ganyang klase ng armas. Pero kung related lakay dito sa US aid, ang binabagit ng AFP lakay mukhang iba itong $336 million sa equipment pa. Parang dapat siguro ang tanongin dito yung Department of National Defense. Pero ang sigurado, yung mga program na ng mga activities para sa ito ay matutuloy dahil dito sa unfreezing ng USAID. At ano ang latest sa Edniel sa press con na kanina sa Campo Crame kaugnay sa reported kidnapping ng isang batang estudyante ng British School of Manila dyan sa BGC? Lakay, hindi na nagpulong balitaan pa itong PNP. Di ba natuloy kanina? Hindi na lakay nagkaroon ng press briefing. Ito nga yung una nating inulat kanina sa Damdaming Bayan ay sinabi na lang o inanunsyo na lang ng PNP ng Camp Crame na meron silang multiple leads lakay na tinitignan dito sa nasabing insidente. Kung sino ang responsable at maaari may kinalaman daw sa Pogo? Kabilang yan lakay doon sa mga possibilities lalapat batay nga doon sa binanggit natin na report o sa ulat mula sa anti-kidnapping group lakay sa January hanggang this month of February, 40 kidnapping incidents. 10 dyan ang Chinese victims. At yung mga Chinese victims niyan, ang bumiktima sa kanila, kapwa nila Chinese lakay in connection to Pogo. Ayan, kesa Chinese yan o hindi, dito nangyayari ang krimen, Edniel. Dapat huwag tutulog-tulong ating kapulisan. Although bago yan, meron naman silang prior data, yung binabagit naman nila, bumaba naman yung kidnapping kung titignan naman, January to February data, 2024 versus 2025. At ang sinasabi ni General Marbilacay, bagamat ito syempre ay kanilang press release, ay kaya lang naman daw na-expose yung mga ganitong klase ng krimen kasi mayroong mga nagre-report sa social media. Dahil sa social media. Pero kung titignan yung focus crimes, bumaba pang araw lakay ng halos 27% sabi ng PNP. Ha? 40 cases ng kidnapping, bumaba pa. Ibig sabihin, mas marami more than 40 pa ang reported kidnapping sa mga nakalipas na taon? Kaya binabanggit ng anti-kidnapping group. Kung titignan January to February data, 2024 versus 2025, ay bumaba pang araw lakay itong kaso ng kidnapping incidents dito sa ating bansa. Sino ba ang chief ngayon ng anti-kidnapping group? Hindi ko rin hindi pa namin nakikita kasi kababalasa lang ngayong taon. Pagamat ang humaharap sa ngayon kapag may mga impormasyon patungkol sa ganyan, itong Public Information Office o yung PIO so far. So good. Kahapon dapat may nakatakdang schedule ng press briefing with AKG pero hindi rin natuloy lakay. Okay, maraming salamat Edniel. Tutukan mo yan. Balik sa inyo lakay at Mister. Samantala, 3 Pinoy at 2 Chinese national na sangkot sa pang-ESPIA ihaharap ng NBI at AFP sa media. Idatay mong balita, RH27 Noche Kakas Noche. Miss Thea at lakay, inaresto ng pinagsanib na pwersa ng National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines ang 2 Chinese national at 3 Pinoy dahil sa umano'y sangkot sa pang-ispiya sa pamahalaan. Iniharap pa kanina sa media sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang 3 Pinoy na sina Omar Khan Kashim, Leo Laraya Panti at Mark Angelo Bols Binsa. Inamin ng 3 lakay at Amistea na sila ay binayaran bilang driver at itinuro ang kanilang amo na Chinese na si Shen Uy na naaresto sa isang kondominium sa Malate, Maynila. Inutusan umano silang magmaneho sa mga lugar tulad ng Villamor Air Base, Camp Aguinaldo, Malacanang, Camp Crame at US Embassy. Karga ang naka-install sa loob ng sasakyan ang International Mobile Subscriber Identity Catcher para magsagawa ng signal surveillance. Dito natiktikan ang paniniktik ng ituro ni Twin Uy ang isa pang Chinese na si Xian Uy. Ayon kay NBI Director Judge Jaime Santiago, ang trabaho ng 3 Pinoy ay mag-ikot sa mga ahensya ng pamahalaan at binabayaran umano ng 2,500 hanggang 3,000 kada araw. Ginamit umano ang mga sistem upang hanapin
at pag-aralan ang walang rugi o yung walang lisensyang BTS na nakakahamak ng na base station na nagpapanggap bilang isang lehitimong cellular tower upang maharang, manipulahin o guluhin ang komunikasyon sa mobile network. Madalas rin umano itong ginagamit para pagsusubaybay, pag-eavesdrop, pagnanakaw ng data at iba pa. Apela naman ni Director Santiago sa publiko, kapag may ganitong modus, ipagbigay agad sa kinaukulan dahil isa umano itong banta sa seguridad ng bansa. Ari sa 27 yes, ito bang dalawang Chinese members ba mo to ng People's Liberation Army ng China? Hindi naman binanggit Lakay, pero ito ay may mga makaugnayan doon sa mga naunang naaresto din na Lakay sa pang-iispiya. Saan daw nakatira ang mga ito? Anong sabi ng mga driver nila na Pinoy? Ang wala silang ang nagulat na daw sila Lakay dahil yung kanilang trabaho ay isakay lang yung equipment, yung device na mga gadgets na hindi nila alam na iyon na pala ay pang-iispiya na sila ay inutusan na mag-ikot Lakay sa Metro Manila at uutusan lang sila kung saan lugar sila pupunta at doon lang sila mag-i-stay Lakay. Pero dahil doon sa na-detect yung isang antena Lakay ng sasakyan na kakaiba, doon naghinala yung mga operatiba ng NBI, particular na yung kasamang AFP, yung Intelligence Division. Kaya nung siya sa atin yung sasakyan, natuklasan Lakay na punong-puno ng equipment na gamit ng pang-iispiya at hindi otorisado yung paggamit nito Lakay. At ito ay ino-order pa sa ibang bansa sa pamamagitan ng WhatsApp at Telegram Lakay. So ganun ka high-tech yung paggamit nitong dalawang Chinese na sinasabing miyembro ng isang sindikato Lakay. Okay, maraming salamat Noche. Aris sa 27, Nochikakas DCRA, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, buenas tardes Noche Kakas. Hindi ayan pati Malacanang inikutan Campo Aguinaldo Wais Lakay. Strategic. Babalikan po natin ilang pang detalye natin mga balita. Standby Miss Josa Cruzata. Abay si Pokwang nag-file na ng reklamo sa NBI matapos gamitin na scammer ang address ng kanyang bahay sa Antipolo. Antipolo nga ba? Ayan. Oras Miss Teya. Kulang-kulang 8 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Sa Bonifacio Global City BGC Taguig, sa Meet the Press Weekly Forum ng National Press Club, sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na inaalam na nila kung may kinalaman sa POGO operations ang pagdukot sa isang batang 14 anyos na sinasabing pinutulan pa ng daliri. Bukod sa NBI at Philippine National Police, nais din malaman na Immigration Bureau kung may dayuhan na nasangkot sa nasabing kidnapping. Sa ngayon ayaw sabihin ng Bureau of Immigration kung saang aspeto sila magsasagawa ng investigasyon, pero nagkaroon sila ng mga tauhan para ito ay imbestigahan. Tuloy din ang kanilang coordination sa PNP, NBI at mismong pamilya ng bata at ang kanyang driver. Samantala, dapat suriing mabuti ng taong bayan ang may plataporma at hindi puro porma lang. Ito ang pahayag ni Gabriela Women's Party Representative at Senatorial Candidate Arlene Brosa sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Elections. Ayon kay Brosas, kailangang nasasagot ang mga tanong ng publiko at may malinaw na direksyon kung paano susolusyonan ang problema ng bansa. Anya, hindi dapat puro salita lang, political dynasty at korupsyon, bagkus dapat na solusyonan ang paghihirap ng bayan, upuan ng usaping pangkapayapaan at alamin ang ugat ng mga problema. Narito ang naging pahayag ni Brosas.
dapat tingnan, suriin ng mabuti ng taong bayan kung sino yung may plataforma. Hindi yung puro forma lang. Kailangan natin ng plataforma, kailangan natin yung nasasagot tayo sa mga tanong natin at merong malinaw na how to do, yung, paano natin gagawin yung solusyonan yung paghihirap ng ating bayan. Hindi yung puro salita ng salita lang, political dynasty naman lahat. Abay, mukhang hindi naubusan ng ayuda ang ating ikot at lakas promo, ha? Abay, hindi lang umaga pati hapon ngayon. At narito ang babaeng Santa Claus ito, ha? Ninang ng bayan, Wina Pearl. Miss Wina, sino ang bibigyan mo ng ayuda ng ampaw ngayong hapon? Iikot ang mata mo kapag nanalo ka sa aming instant papremyo, cash, groceries at DZRH merchandises. Abangan ang DZRH Rubing Team sa Transport Terminal sa kayan sa inyong mga lugar dahil mag-iikot na ang DZRH Ikot Lakas Tama. May premyo ka. Magpaikot ng aming ruleta at lakas tama ang makukuha mo mga papremyo. Miss Wina, sino ang winner natin ngayon? Hoy Wina, asan ka? Nandito tayo ngayon sa Barangay 185 District 1 sa Pasay City para mamigay ng papremyo hatid ng Ikot Lakas promo ng DZRH para sa mga mananakay at tricycle drivers. Ilan sa kanila ay nagwagi na gamot, groceries, bigas at syempre pera. Kasama natin Lakay at Miss Thea ang ilan sa mga nanalo para magpasalamat sa DZRH. Thank you, DZRH. Salamat po, DZRH. Yes. Maraming salamat po, DZRH. Thank you, DZRH. Salamat. Ayan, kaya Lakay, para sa mga mananakay dyan at mga nagko-commute, magkita-kita tayo sa terminals ang mga sakayan dahil ang DZRH ay maghahatid ng saya at papremyo para sa inyo. Ito si Dina Profesoro, ang nag-iisang hiyas ng radyo, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Wina Pearl Hesoro. Taray Lakay, nag-iisang hiyas ng radyo. Gusto ko yun. Hiyas. Anong klase hiyas? Hiyas. Perlas kasi. Ayan, perlas ng silangan. Kaya hiyas. Ayan, kaya lang sa susunod ha, yan ang pagkamigay ko ng ganyan yung mga pinamigay nyo, lagyan naman ng ng tatak. Ayan. Deo Makalma for mayor. Ayan. Lakay isa ka sa mga puro forma. Anong plataforma mo daw? Ang plataforma ko, ha? Lahat ng tao magkakaroon. Ayan, pera. Ayan. Gusto ko yun. Kala ko lahat paikutin mo sa Chubibo. Kasama na yun. Pagka celebration, isasay ko sila sa Chubibo. Naharang na matohan ng Bureau of Customs sa NAIA ang isang pasahero nang hindi deklara ang kanyang dalang pera na foreign currency. Ayon sa Bureau of Customs, sa bitbit na hindi pa pinangalan ng pasahero ang 3,950,000 Japanese yen, 20,000 euro, malaki-laki yan, at 8,500 Kuwaiti dinar. Nakita mga pera sa hand carry baggage na isang Pilipino na patungo sana ng Hong Kong. Isinalang na sa inquest proceedings ang pasero dahil sa iba't ibang paglabag, kabilang na ang Anti-Money Laundering at New Central Bank Act. Samantala patay ang isang motorista matapos kasamang matustan ng nasunog niyang sasakyan sa South Luzon Expressway sa Taguig kaninang alauna ng madaling araw. Ayon kay Police Lieutenant Nadame Malang, tagapagsalita ng Highway Patrol Group, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng driver na hindi pa rin matukoy ang kasarian dahil sa sinapit na trahedya. Ito ay dahil sunog na sunog ang bangkay na hindi nakalabas ng bumangga sa Center
Island. Nagpagulong-gulong at magliyab ang kanyang Honda CR-V. Galing Skyway ang sasakyan na mangyari ang naturang insidente sa northbound direction ng SLEX sa Western Bikutan. Narito si Police Lieutenant Nadami. Na nakita nga daw nila na mabilis yung takbo nitong sasakyan na to at nasa ayun nga yung notice nila na itong sasakyan ay nasa mabilis na pagtakbo, tumama ito nga sa Center Island. Then yun na rin yung naging dahilan kung bakit nagpagulong-gulong sa sasakyan at doon na siya sumilab at yun nga po sa kasamaang palad kasama yung driver sa natukok nitong kasama yung sasakyan. Nakuha naman ng HPG ang plaka ng sasakyan at kanila nang ikinokonekta sa Land Transportation Office para matukoy ang may-ari at kaanak nito. Sa ngayon, dinala na sa Joycel Funeral sa Taguig ang naturang mga labi. Walang pangalan? Wala pala ko. Hindi pa ma-identify nga kung babae o lalaki. Tostado eh. Kaya ingat po sa mga kaskasero, ha? Samantala, meron ng 7 pangalan na napili si DOTR Secretary Vince Dizon na inirekomendang makasama niya sa mga tanggapan ng DOTR. Ayon kay Secretary Dizon, matapos ang direktiba niyang magharap ang lahat ng mga top officials ng courtesy resignation, ay pinangalanan na ang ibang opisyal. Sa kauna-unahang press briefing ni Dizon matapos maluklok sa pesto, sinabi nito ng kalihim na isumite na nito ang 7 mga pangalan sa Malacanang. Abay, sino ang ilalagay sa Coast Guard, sa LTO, ayan, sa Railways, saan pa ba ang LTFRB, Philippine Ports Authority, mga juicy positions, ayan. Narito ang paliwanag ni DOTR Secretary Vince Dizon. Pero hindi ko po pwedeng paunahan ng ating appointing authority. Sila po ang magdidesisyon dyan. Kami po ay nagre-recommend lang. And in relation to that, I'll go straight to that because I'm sure you're going to ask me about the memo that, yes, I confirm and verify that that's a memo. It is a standard memo when there is a change in leadership. But first of all, I want to clarify, this is only for the Department of Transportation Central Office. This is not for the attached agencies or any of the GOCCs under the Department of Transportation. Di ba kasama yung mga DOT, the LTO, ayan, Coast Guard, LTFRB, PPA, Showbiz, Miss Thea. Ito na nga't lakay, makalipas tayo sa hiyas. Dadako naman tayo sa Diyosa ng showbiz dahil si Pokwang naghain ng reklamo sa NBI matapos gamitin ng scammer ang address ng kanyang bahay. Idetalye mo ang balita, Diyosa Cruzat, ang Diyosa ng showbiz. Miss Thea at Lakay, naghain ng reklamo ang aktres at komedyanteng si Pokwang sa National Bureau of Immigration matapos ma-target ng scammer ang address ng kanyang bahay. Personal na dumulog si Pokwang o Marieta Subong sa tunay na buhay para ireklamo ang Facebook page na Sunnyside Resort na gumagamit ng address ng bahay niya sa Antipolo, Rizal bilang lokasyon ng isang bogus na staycation resort. Sa ulat, ikinuwento ng aktres na halos araw-araw simula noong Disyembre ng nakarang taon ang pagkatok ng mga biktima sa kanyang bahay kasunod ng kanilang pag-book sa naturang bogus na resort. Karamihan din anya sa mga biktima ay nakapag-down payment na ng 5,000 hanggang 7,000 pesos. Ayon kay Pokwang, wala siyang ideya kung bakit ginamit ang address ng kanyang tahanan para sa scam. Bunsod nito, nanawagan si Pokwang sa lahat ng mga nabiktima na samahan siya sa pagrereklamo upang mapanagot ang nasa likod nito at hindi na makapangbiktima pa ng iba. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat na nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Diyosa ng showbiz, Josa Cruzata. Ba't yung babae ni Pokwang palang Mala Resort ba? Ayan. Lakay, maganda eh. Maganda ba?
kaya Instagrammable. At meron bang may swimming pool? Ayan. Talaga, ha? The road is long. At bago tayo magwakas, mga brethren, ang mga 3 lines ng Teodoro Macalma Masonic Class number 136. Kayo po ay nag-imbita sa aming public installation sa March 28 sa Grandlands. Incoming Worshipful Master Neil Alcaraz, Senior Warden Rolly Masangkay, at Junior Warden Attorney John Fama. Ang guest of honor speaker, Right Worshipful Bob Moran. At ayan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpuz. Mga balansyadong balita at susunod na, Henry Uri at Miss Kay. Ang favorite ng Chinese Embassy, Karen Oyong. Bye-bye. This time check is brought to you by AC.